Nagliwanag ang muka ng 11 taong gulang na si Leroy nang masilayan niya ang paparating na si Tomas. Si Tomas ang nag-iisa niyang kaibigan simula nang maulila na siya sa buhay at manirahan sa kagubatan. Nakaupo si Leroy sa nakausling ugat ng matandang puno. Nasa kaliwa niya ang bahay na siya ang gumawa. Para sa kanya ay tahanan ng matatawag ang pinagtagpi-tagping sako at dahon ng anahaw. Nang makalapit si Tomas kay Leroy, ay umupo ito sa tabi niya at inilipag nito ang dala nitong aklat sa hita nito at nakangiting tumingin sa kanya. Akala ko, Tomas, hindi ka na darating eh. Malapit na kasing gumabi, kaya naisip ko na baka bukas ka na lang pupunta dito. Pwede bang hindi kita puntahan dito, Leroy? Siyempre, hindi pwedeng hindi kita turuan na magbasa, no? Malapit na kasi ang graduation namin, kaya simula ngayon ay late na kaming nakakauwi mula sa school. Nagpa-practice kasi kami para sa program ng graduation eh. Buti ka pa, nag-graduate ka na sa elementary. Siguro, kung nagpatuloy lang sana ako sa pag-aaral, ay sabay tayong gagraduate, no? Naiinggit nga ako sa iyo eh, kasi hindi ka pumapasok sa school. Kung ako lang ang masusunod, ay nako, hindi na ako mag-aaral. Nakakatamad kaya? Ano ka ba, Tomas? Maswerte ka nga eh, kasi nakakapag-aral ka. Maraming bata na kagaya ko na hindi nakakapag-aral, kaya sigurado nang walang magandang mangyayari sa akin kapag malaki na ako. Hoy Leroy, huwag ka magsasalita ng ganyan. Marami kayang hindi nakapagtapos ng pag-aaral pero mayaman na ngayon. Basta, huwag kang mawalan ng pag-asa. Malay mo, may swerteng biglang dumating din sa buhay mo, Leroy. Hindi ako umaasa sa swerte, Tomas eh. Mas umaasa ako sa plano ng Diyos sa akin. Ang lalim mo naman magsalita. Mag-uusap na lang ba tayo o hihiramin mo tong aklat ko? Bahagyang natawa si Leroy. Kinuha na niya ang aklat ni Tomas sa school. Binuklat niya yon at naghanap siya ng isang kwentong nakapaloob sa aklat. Habang nagbabasa siya, ay umakyat naman sa isang puno ng bayabas si Tomas upang kumuha ng mga hinog na bunga. 2 taon ang nakakaraan, ay gaya rin ni Tomas si Leroy. Nag-aaral siya at meron siyang nanay at tatay na nag-aalaga sa kanya. Nakatira sila sa isang maliit na kubo. Hindi man sila mayaman, ay masaya sila bilang isang pamilya. Palagi siyang inaasikaso ng nanay niya, habang ang tatay naman niya ay kinikwentuhan siya ng kung ano-ano bago sila matulog. Ngunit ang simple at masayang buhay ni Leroy ay naglaho ng isang gabi dahil umatake ang mga aswang sa baryo nila. Namatay sa pag-ataking yon ang kanyang mga magulang. Ang masaklap pa, wala siyang kaalam-alam na nakasangla sa bangko ang lupang kinatatayuan ng bahay nila. Nang kunin na yun ng bangko, ay para siyang pinagkaitan ng tadhana. Nawala na nga ang mga magulang niya sa murang edad, ay nawalan pa siya ng tirahan. Walang kilalang ibang kamag-anak si Leroy at wala siyang ibang mapupuntahan, kaya nagdesisyon siyang mamalimos at manirahan na lamang sa gubat. Sa gubat ay walang magpapaalis sa kanya. Yun nga lang, dahil wala siyang permanenteng tirahan, ay itinuring siyang palaboy ng mga tao sa baryo nila. Naputol ang pagbabasa ni Leroy nang biglang tumabi si Tomas sa kanya. Nakalagay sa laylayan ng damit nito ang mga hinog na bayabas. Binigyan siya nito ng isa at sabay silang kumain. Buti pa dito, walang nangaaway sa akin. Alam mo, sa school at sa baryo, ang dami-daming nangaaway sa akin. Tomas, bakit ka ba nila inaaway? Ang bait-bait mo kaya? Kasi, akala nila mayabang ako porket anak ako ng kapitan ng baryo natin. Hindi ko alam kung inggit ba sila sa akin o kung ano. Pero wala naman akong pakialam sa kanila. Basta, wala akong ginagawang masama. Pero alam mo, Tomas, natutuwa ako na wala kang kaibigan sa baryo. Kasi kung meron,
Malamang hindi mo na ako mapapansin. E di sana mag-isa na lang ako dito sa gubat at walang nagpupunta rito para makipaglaro sa akin. Sa puntong yon ay naalala ni Leroy kung paano sila naging magkaibigan ni Tomas. Umaga noon at abala siya sa pangangalakal ng basura. Nakita niya si Tomas na nakikiusap sa mga bata na isali ito sa paglalaro ng mga ito ng patintero. Pero ayaw ng mga bata na isali si Tomas. Naging mapilit si Tomas hanggang sa sinuntok na ito ng isang bata na nakulitan dito. Hindi na napigilan pa ni Leroy ang sarili na lumapit. Pinagtanggol niya si Tomas, pero ang nangyari ay dalawa silang pinagtulungang bugbugin ng mga bata. Simula nang mangyari yon, ay naging magkaibigan na silang dalawa. Halos araw-araw na ginawa ng Diyos, tuwing hapon ay nagpupunta na si Tomas sa gubat para makipaglaro kay Leroy. Kapag wala naman itong pasok sa paaralan, ay halos maghapon silang magkasama. May mga pagkakataon din na nagdadala si Tomas ng pagkain para sa kaibigang si Leroy. Kaya sa murang edad ni Leroy ay natuto na agad siyang magpahalaga ng isang pagkakaibigan. Napalingon si Leroy kay Tomas nang malalim itong huminga. Ramdam niya ang lungkot ng kanyang kaibigan, pero hinintay niya itong magsalita. Pero alam mo, Leroy, sa totoo lang, ay ako naiinggit sa'yo eh. Ha? Bakit naman, Tomas? Ano namang ikaiinggit mo sa isang palaboy na kagaya ko? Kasi malaya ka. Walang nagdidikta sa'yo kung anong gagawin mo sa buhay. Tapos, kahit anong oras mo gustong matulog, pwede. Ako kasi, halos lahat dinidikta sa akin ni tatay. Ang daming bawal at ang dami niyang utos sa akin at mga bagay na gusto niyang gawin ko. Sa mga gawaing bahay ba yan, Tomas? Alam mo, Tomas, ngayon ay iniisip mo na nakakainis kasi puro utos ang tatay mo sa'yo. Ganyan din si nanay at tatay sa akin nung buhay pa sila eh. Pero nang mawala sila, doon ko naisip yung mga pagtuturo nila sa akin ng mga gawaing bahay ay kailangan ko pala, lalo na ngayong mag-isa na lang ako sa buhay. Hindi na nagsalita si Tomas, pero naramdaman ni Leroy na parang may mga nais pa itong sabihin sa kanya, pero nagdesisyon na lamang itong wag nang isatinig ang mga yon. Ipinagpatuloy na lang niya ang pagbabasa habang kumakain ng bayabas na pinitas ni Tomas. Aminado si Leroy na mahirap ang buhay ng isang kagaya niyang batang palaboy. Sa edad niyang yon, ay kailangan niyang dumiskarte para makakain siya kahit na isang beses lamang isang araw. Lahat ng paraan, basta hindi masama, ay ginagawa niya. May ilang tao sa baryo na naaawa sa kanya at minsan ay binibigyan siya ng barya o di naman kaya ng pagkain. Madalas ay nangangalakal siya o kaya ay tumatanggap ng trabaho na dapat ay matanda ang gumagawa. Gaya ng pagtatabas ng damo, paglilinis ng bahay, pag-iigib at paglalaba. Kapag wala naman siyang nadilihensyang pera at pagkain sa baryo, ay umaasa siya sa gubat. Naghahanap siya roon ng punong may prutas at yun ang kinakain niya. Hindi naman niya problema ang inuming tubig dahil may malinis na ilog sa loob ng gubat. Doon na rin siya naliligo at naglalaba ng kanyang iilang mga damit. Sa kabila ng hirap ng buhay ni Leroy, ay naniniwala pa rin siya na may dahilan ang lahat ng yun. Tinuruan siya ng mga magulang niya na magtiwala sa plano ng Diyos. Natutunan niya sa mga ito na huwag siyang panghinaan ng loob dahil sa masasakit at hindi magagandang nangyayari sa buhay niya. Malakas ang paniniwala niya na balang araw ay maiintindihan niya kung bakit kailangan mawala ang mga magulang niya ng ganun kaaga at kung bakit kailangan niyang mabuhay ng mag-isa. Isang umaga ng Sabado, lumabas si Leroy ng gubat na may dalang isang sako kung saan inilalagay niya ang mga basurang nakakalakal niya. Pagdating sa baryo,
ay sinimulan na niya kagad ang paghahanap ng mga basurahan at mga bagay na pwede niyang ibenta sa junk shop, gaya ng bakal, bote at plastik. Nagbabahay-bahay din siya at nagtatanong siya kung meron bang mga gamit ang mga ito na hindi na kailangan na pwede niya ring ibenta sa junk shop. Habang abala si Leroy sa pagkalkal sa isang basurahan, ay nagulat siya nang may biglang tumapik sa likod niya. Nang lumingon siya, otomatiko siyang napangiti nang malaman na ang kaibigan niya palang si Tomas yun. Oh, Tomas! Ikaw pala yan. Akala ko kung sino na eh. Hanep pa, ang aga mo naman yata mga lakal ngayon, Leroy. Alam mo na, kailangan maaga at baka may makauna pa sa akin sa pagkalkal sa mga basurahan eh. Maraming bote ng alak sa bahay. Birthday kasi ni tatay kahapon, kaya nag-inom siya. May natira pang handa, kaya bibigyan kita. Wow, talaga? Hindi ko tatanggihan yan, Tomas. Salamat ah. Matapos yun, ay inaya na si Leroy ni Tomas na magtungo sa bahay nito. Habang naglalakad sila, ay hindi maiwasan ni Leroy na isipin na sa kabila ng lahat ay maswerte pa rin siya dahil may kaibigan siyang kagaya ni Tomas. Sigurado siya na kung hindi sila nito naging magkaibigan, ay mas magiging malungkot ang buhay niya. Malaking bagay para sa kanya na may isang batang kagaya niya na nakikipag-usap sa kanya at hindi siya iniiwasan nang dahil lamang sa isa siyang palaboy. Nang nasa harapan na ng bahay ni Tomas sina Leroy, ay sandali siyang napahinto. Kumpara sa ibang bahay sa baryo, ay mas malaki ang bahay ni Tomas. Gawa yon sa semento at ang bubong ay yero. May isang puno ng mangga sa harapan na may nakasabit na duyan na gawa sa gulong. Napalingon si Tomas kay Leroy at napakunot ang noo nito. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan, Leroy? Tara na sa loob. Eh kasi, sigurado ka bang papapasukin ako sa bahay nyo? Eh bakit naman hindi? Ang dumi-dumi ko kasi, Tomas eh. Baka makita ako ni Kapitan Mauricio tapos mapagalitan ka pa. Ano ka ba naman, Leroy? Hindi yun magagalit sa'yo kasi wala ka namang ginagawang masama. Saka, wala si tatay ngayon. Nagpunta siya sa barangay hall kasi may meeting yata sila ng mga kagawad. Tara na, huwag ka na mahiya. Hinawakan ni Tomas ang isang kamay ni Leroy at hinila na siya nito papasok sa loob ng bahay nila. May pag-aalinlangan man ay sumunod na lang siya sa matalik niyang kaibigan. Maayos at malinis ang loob ng bahay nila Tomas. Pinaupo siya ni Tomas sa upuang gawa sa kawayan. Oh, diyan ka lang ha. Ikukuha lang kita ng pagkain sandali. Hintayin mo ako dyan. Nakangiting tumango si Leroy. Nagtungo sa kusina si Tomas at hindi nagtagal ay may dala na itong isang pinggan na may pansit at tinapay. May dala rin itong isang basong tubig. Inabot nito yon sa kanya at agad siyang nagsimulang kumain dahil ang totoo ay gutom na talaga siya dahil kagabi pa siya hindi kumakain. Oh, Leroy, bago ka umuwi, ipagbabalot pa kita para may pagkain ka rin mamaya. Salamat talaga, Tomas ha. Sobrang bait mo sa akin. Eh, mabait ka rin naman sa akin eh. Habang kumakain, ay napansin ni Leroy ang isang litrato na nakasabit sa dingding. Sa litrato ay naroon ang isang babae na may kargang bata. Ininuso ni Leroy ang litrato kay Tomas. Tomas, pwede magtanong? Yun ba ang nanay mo? Magkamukha pala kayo. Ah, oo. Ako nga yung baby na karga-karga niya. Pero Tomas, nasaan pala siya ngayon? Kasi si Kapitan Mauricio lang palagi ang nakikita ko. Ay, oo nga pala no. Hindi ko pa pala naikikwento sa'yo. Matagal lang patay si nanay. 5 taon pa lang yata ako nun eh. Nagkasakit siya tapos hindi na naagapan. Sorry at natanong ko pa. Parehas na pala tayong walang nanay, Tomas.
Pero mas lamang pa rin ako sa'yo. Kasi wala na rin akong tatay. Natawa si Tomas sa biro na yon ni Leroy. Napansin kasi ni Leroy na biglang nalungkot ang kaibigan niya nang mapag-usapan nila ang nanay nito, kaya naisipan niyang magbiro. Oo nga pala. Baka makalimutan ko pa. Yung mga bote ng alak, kukunin ko lang sa likod Nasaan nga pala yung sako mo? Para doon ko na lang ilalagay ng diretsyo. Nandun sa labas, Tomas. Pero ako nang kukuha. Nakakahiya naman sa'yo. Pinakain mo na nga ako tapos ikaw pa ang gagawa nun. Ano ka ba naman? Ayos lang yun. Kumain ka lang dyan. Tapos, kung gusto mo pa ay kumuha ka na lang dun sa kusina. Marami pang pansit dun. Sayang naman kung mapapanis lang. Lumabas na si Tomas ng bahay habang si Leroy ay naiwan sa sala na kumakain ng pansit at tinapay. Dahil sa gutom, ay mabilis niyang naubos ang mga yon. Medyo gutom pa siya, kaya hindi na siya nagdalawang isip na magtungo sa kusina upang kumuha pa uli ng pansit. Nakita niya ang malaking kawali na may laman na pansit na nakapatong sa lutuan. Sumandok siya ng pansit at habang ginagawa niya yon, ay nagulat siya nang may biglang nagsalita sa likuran niya. Nabitiwan ni Leroy ang pinggan at nabasag yon. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa loob ng pamamahay ko? Mabilis na humarap si Leroy. Nilukob siya ng takot nang makita niya si Kapitan Mauricio. Matangkad ito at medyo payat ang katawan. Makapal ang bigote nito at manipis na ang buhok. Sa takot ni Leroy ay hindi niya nagawang magsalita. Galit na lumapit si Kapitan Mauricio sa kanya at hinawakan nito ang braso niya ng mahigpit. Sandali lang. Parang namumukhaan kita. Hindi ba ikaw yung batang palaboy? Aba, pumapasok ka na pala ngayon sa bahay ng may bahay, ha? Gusto bang ikulong kita? Magpapaliwanag pa sana si Leroy nang biglang dumating si Tomas. Agad nitong hinawakan ang laylayan ng damit ng kapitan. Tay! Hindi po pumasok dito si Leroy nang hindi po nagpapaalam. Ako po nagpapasok sa kanya. Ano ka mo, Tomas? At bakit ka naman nagpapapasok ng palaboy dito sa bahay natin? Tignan mo nga, ang dumi-dumi niya, no? Isa pa, baka mamaya ay magnakaw yan dito. Hindi ka talaga nag-iisip, no, Tomas? Kung gusto mo siyang pakainin, sa labas mo siya bigyan ng pagkain. Hindi mo na siya kailangan dalhin dito sa loob ng bahay natin. Pero tay, kaibigan ko po si Leroy Wala naman pong masama kung papapasukin ko po siya dito sa bahay natin. Saka mabait po siya, tay. Hindi po siya magdanakaw. Nakikipagkaibigan ka sa isang palaboy? Pambihira ka naman, Tomas. Ang dami-daming bata dito sa baryo. Bakit hindi ka sa kanila makipagkaibigan? Napayuko si Tomas sa tanong na yon ng tatay nito. Naramdaman naman ni Leroy na hindi yun kayang sagutin ni Tomas, kaya nahinuha niyang hindi pa alam ni Kapitan Mauricio ang ginawa ng mga bata sa baryo sa anak nito. Kapitan, mawalang galang na po. Alam ko po ang dahilan kung bakit hindi po nakikipagkaibigan si Tomas sa mga bata po dito. Palagi po kasi siyang inaaway ng mga bata dito sa baryo. Kasi iniisip po nila na mayabang siya porket anak po siya ng kapitan. Tumahimik ang palaboy ka, ha? Hindi ikaw ang kinakausap ko. Tay, totoo po ang sinasabi niya. Lahat po ng bata dito inaaway po ko. At ayaw po nila akong isali kapag naglalaro po sila. Si Leroy po nagtanggol sa akin nung isang beses pong inaway po ako ng mga bata. Kaya po naging magkaibigan kaming dalawa. Sandaling natahimik si Kapitan Mauricio. Tila tinitimbang nito ang mga nalaman nito. Hindi nagtagal ay isang malalim na paghinga ang pinakawalan nito. Tumingin ito kay Leroy. Ikaw, umuwi ka na kung may bahay ka pa. Opo, pasensya na rin po kung nabasag ko po ang pinggan nyo. Tomas, alis na ako Salamat ulit sa pansit at tinapay. Napapahiyang lumabas si Leroy sa bahay ni na Tomas. Kinuha niya ang sako sa labas na may lamang mga bote ng alak.
Kinabahan siya para kay Tomas dahil baka pagalitan o paluin ito ng tatay niya. Pero naiintindihan niya kung bakit tutol si Kapitan Mauricio na maging magkaibigan sila ni Tomas. Wala naman sigurong magulang ang gugustuhin na isang pulubi o palaboy ang kalaro ng anak nito. Matapos mga lakal, ay nagtungo na si Leroy sa junk shop upang ipagbenta ang mga kalakal na nakuha niya sa araw na yun. Alam niya na malaki-laki ang kikitain niya dahil sa dami ng bote ng alak na ibinigay ni Tomas. Tama ang hinala niya dahil naka-100 piso siya. Masaya na siya kapag ganon ang kinikita niya sa pangangalakal dahil para sa kanya ay malaking halaga na yon. Habang naglalakad si Leroy ay iniisip niya kung bigas ba o tinapay ang bibilhin niya. Naisip niya na tinapay na lang dahil kung bigas pa ay poproblemahin pa niya ang ulam. Papunta na sana siya sa isang tindahan nang mapansin niya ang mga batang tila may pinagkakaguluhan. Nakuha nun ang pansin ni Leroy at medyo lumapit siya sa mga bata. Hindi makapaniwala si Leroy nang makita niya ang isang matandang lalaki na may mahabang puting buhok at mahabang balbas at bigote na puro puti na rin ang pinagkakatuwaan ng mga bata. May kumukurot dito at itinutulak ito. Sa tuwing tatayo ang matandang lalaki ay bigla itong itutulak ng mga bata at kapag muli itong napaupo sa lupa ay lumalakas ang tawanan ng mga bata. Kahit hindi kilala ni Leroy ang matandang lalaki, ay hindi yun naging dahilan para hindi niya ito tulungan. Matapang siyang lumapit sa matandang lalaki at itinulak niya isa-isa ang mga batang naroroon. Ano? Nilalaban kayo? Kahit marami kayo, hindi ako natatakot sa inyo. Tinawanan lang siya ng mga bata at umalis na ang mga ito na parang walang nangyari. Dinaluhan naman ni Leroy ang matandang lalaki at mas lalo siyang naawa nang makita niya ang mga sariwang sugat sa siko at braso ng matanda. Bakas sa mukha nito ang labis na hirap. Naku, Tatang. Ayos lang po ba kayo? Kaya niyo po bang tumayo? Mga walang hiyang mga bata na yun. Walang paggalang sa matatanda. Pasensya na po kayo, Tatang ha. Hindi ko rin po alam kung bakit po sila ganun eh. Bakit ikaw ang humihingi ng pasensya? Hindi naman ikaw ang nanakit sa akin, hindi ba? Utoy, salamat nga pala sa pagtulong mo sa akin. Abay kung hindi ka dumating, baka hindi na ako tinigilan ng mga salbahing bata na yon. Dinampot ng matandang lalaki ang isang bagay na noon lang nakita ni Leroy. Para yung isang malaking sungay na kulay puti na ang dulo ay matulis. Ang hula niya ay sungay yun ng elepante base sa itsura nun. Habang tumatayo ang matanda, ay nakaalalay siya rito dahil pakiramdam niya anumang sandali ay matutumba ito. Sandali, Tatang. Saan po ba kayo nakatira? Gusto niyo po ba ihatid ko na po kayo sa inyo? Sana nga ay meron pa akong bahay na mauuwian. Pero wala na akong bahay, Utoy. Pag-alagala na labag ako sa kung saan-saan hanggang sa mapunta ko sa lugar na ito. Kawawa naman po pala kayo, Tatang. Hindi ba kawawa ka rin naman? Sa tingin ko ay katulad mo rin ako na walang bahay at mag-isa na lamang sa buhay. Hala, paano niyo po nalaman yun, Tatang? Manghuhula po ba kayo? Sa itsura mo bang yan na madungis at mabaho? Kung may nag-aalaga ba sa'yo at may bahay ka, ay ganyan ba kaya ang magiging itsura mo? Sa bagay po, tama po kayo, Tatang. Parehas na nga po pala tayo na wala nang kasama sa buhay at wala rin pong bahay. Sandali po. Ano po bang pangalan niyo, Tatang? Ako si Goryo. Ikaw, sino ka? Leroy po ang pangalan ko. Kung ganun, tatawagin ko na lang po kayong Tatang Goryo.
Matapos na makilala ni Leroy si Tatang Goryo, ay napansin niya ang bahagyang panginginig nito. Nang tanungin niya kung nagugutom ba ito at sinabi nito na oo, ay hindi na siya nag-atubili na ibili ito ng tinapay at soft drinks. Hindi na niya inisip na mababawasan ang pera niya para sa ibang tao dahil sapat na sa kanya ang matulungan sa maliit na paraan si Tatang Goryo. Simula nang tulungan ni Leroy si Tatang Goryo, ay naging madalas na ang kanyang hindi sinasadyang pagkikita nila. Kahit kapos si Leroy sa pagkain, ay hindi siya nagdadalawang isip na ibahagi kay Tatang Goryo ang kaunting pagkain na meron siya. Sa simpleng pagtulong niya na yon, ay naramdaman niyang may halaga pa rin siya at kahit palaboy siya, ay kaya niya pa rin gumawa ng tama at tumulong sa kapwa. Ngunit hindi maiwasang malungkot ni Leroy nang napansin niyang ilang araw nang hindi nagpupunta si Tomas sa gubat para makipaglaro o makipag-usap man lang sa kanya. Naisip niya tuloy na baka pinagbawalan na itong makipagkaibigan sa kanya ng ama nitong si Kapitan Mauricio. Masakit man yun para sa kanya, ay wala siyang nagawa kundi tanggapin na lamang ang mapait na katotohanan na hindi talaga maaaring maging kaibigan ng isang normal na bata ang gaya niya na isang palaboy. Isang hapon, nasa labas ng bahay-bahayan niya si Leroy habang kumakain ng mangga. Nasa tabi niya si Tatang Goryo. Ito ang nagdala sa kanya ng mangga na anito ay ibinigay dito ng isang tindera sa palengke. Habang kumakain ay nakatulala si Leroy. Hindi niya pa rin kasi lubos maisip na hindi na siya pinupuntahan doon ng kaibigan niyang si Tomas. Ay nako, ang asim naman yata ng manggang ito. Kasing asim ng mukha mo, Leroy. Ano po? Bakit ba naman kasi ganyan ang mukha mo, Utoy? Kanina ko pa napapansin na ang lungkot-lungkot mo. May nangyari bang hindi maganda? Kasi Tatang Goryo, yung kaibigan ko pong si Tomas, ilang araw na po siyang di nagpupunta dito eh. Dati naman po, halos tuwing hapon po nandito siya. Siya lang po kasi ang kaibigan ko na nakatira po sa baryo. Halos lahat po kasi ng bata ron, salbahe po eh. May dahilan ba para hindi na siya makipagkita sa'yo? Hindi agad nakasagot si Leroy. Naalala niya ang huling beses na nagkita sila ni Tomas at yun ay sa bahay nito habang naroon si Kapitan Mauricio. Yung tatay po kasi ni Tomas, mukhang ayaw niya po na nakikipagkaibigan po sa akin ng anak niya. Kasi nga po, isa lamang po akong palaboy. Aba, kung ako ang tatay ng kaibigan mo, ay hahayaan ko na makipagkaibigan sa iyo ang anak ko. Kumpara naman sa mga bata sa baryo na yon, ay di hamak na napakalayo ng kabaitan mo sa mga yon. Pero sa tingin ko, ay hindi ka pa kilala ng tatay ng kaibigan mo, Leroy. Pero sigurado ko na kapag nakilala ka niya ng lubusan, gaya ng pagkakakilala ko sa iyo, ay baka ampunin ka pa noon. Maniwala ka sa akin. Bahagyang natawa si Leroy sa sinabi sa kanya ni Tatang Goryo. Kumagat siya ng mangga habang ninunguya niya yon ay tumuon ang pansin niya sa bagay na palaging dala ng matandang lalaki. Sandali Tatang, matanong ko lang po. Sungay po ba ng elepante ang lagi niyo pong daladala? Yung parang patusok po na kulay puti? Inuwa ni Tatang Goryo ang bagay na tinutukoy ni Leroy at matiim nito yung tinignan. Sa tansya ni Leroy ay may 10 dangkal niya ang haba nun. Tama ka. Sungay nga ito ng elepante. Pero Tatang Goryo, paano po kayo nakakuha ng ganyan? Sa pagkakatanda ko po, nung nag-aaral pa po ako sa eskwelahan, bawal daw pong putulin ang sungay ng elepante. Mahabang kwento, Leroy, kung bakit ako meron dito. Pero siguro ay sasabihin ko sa iyo ang kwentong yon sa tamang panahon. Kasi aalis na ako. Sa'yo na yung mga natirang mangga, ha? Tumayo na ang matanda at pinagpagan nito ang puwitan nito. Tatang, ano po kaya kung
dito na lang po kayo tumira kasama ko. Total, kung saan-saan lang naman kayo natutulog eh. Salamat na lang. Pero mas gusto ko ang palakad-lakad. Pero huwag kang mag-alala. Kapag naisipan ko, ay babalik ako rito lalo na't alam kong malungkot ka dahil hindi ka na dinadalaw ng sinasabi mong kaibigan mo. Sige po, Tatang. Kayo na po ang bahala. Pero kapag nagbago po ang isip nyo, sabihan nyo lang po ako. Welcome na welcome po kayo rito sa bahay-bahayan ko kahit anong oras. Maraming salamat sa iyo, Leroy. Talagang napakabuti mong bata. O siya, paano? Mauuna na ako. Mag-iingat ka palagi, Leroy. Matamis na ngumiti si Tatang Goryo bago ito tuluyang naglakad palayo sa kanya. Sinundan ito ng tingin ni Leroy at hindi niya alam kung bakit bigla siyang nagkaroon ng pagnanais na malaman ang kwento tungkol sa sungay ng elepante na palaging dala ni Tatang Goryo. Nang mawala na sa paningin niya ang matandang lalaki, ay bumalik siya sa pagkain ng mangga. Habang nakatanaw siya sa malayo, ay hindi niya naiwasang maalala si Tomas. Gustuhin man niya na puntahan ito sa bahay nito, ay natatakot naman siya na baka makita siya roon ni Kapitan Mauricio. Kaya alam niyang wala siyang magagawa, kundi ang umasa na isang araw ay bigla na lamang darating doon si Tomas para makipaglaro sa kanya. Isang hapon, nakatitig si Leroy sa niluluto niyang kanin sa maliit na kaldero. Ang kalan niya ay 3 bato na sa gitna ay may gatong na kahoy na sa gubat lang din niya nakuha. Halos 1 linggo, simula nang huli silang magkita at magkausap ni Tomas, at nang sandaling yon ay unti-unti niya nang tinatanggap na tapos na ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit wala siyang galit o tampo kahit na konti kay Tomas. Ang inisip niya kasing dahilan ay pinagbabawalan na ito ni Kapitan Mauricio na makipagkita sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, ay napatayo si Leroy nang may narinig siyang yabag na papalapit sa kinaroroonan niya. Paglingon niya ay nanlaki ang mga mata niya nang makita si Tomas na papalapit habang may malaking ngiti. Napansin niya kagad ang nakasuot na mga medalya sa leeg nito. Kinusot pa ni Leroy ang mga mata niya dahil baka namamalikmata lamang siya, pero si Tomas talaga ang nakikita niya. Tinapik pa siya nito sa balikat nang makalapit na ito sa kanya. Tomas! Ikaw nga, Tomas! Ang tagal mong hindi nagpakita. Pasensya ka na, Leroy, ah. Naging abala kasi ako sa graduation namin eh. Halos gabi na ako umuwi mula sa practice. Tapos kanina naman ay ang mismong graduation namin. Ang akala ko kasi, pinagbawalan ka na ni Kapitan Mauricio na makipagkaibigan sa akin eh. Uy, hindi ah. Pero akala ko nga rin pagbabawalan niya ako eh. Ang sabi niya sa akin ay mukhang hindi ka naman daw masamang impluwensya sa akin. Kaya walang problema sa kanya kung maging magkaibigan man tayo. Ang totoo nga yan eh. Si tatay pa nagsabi na papuntahin kita ngayon doon sa may bahay. Kasi may handaan doon. 3rd honor kasi ako sa klase namin eh. Kaya naganda si tatay. Tignan mo, ang dami kong medal. Labis na natuwa si Leroy nang malaman niya ang dahilan kung bakit ilang araw na hindi nagpapakita sa kanya si Tomas. Masaya siya dahil hindi naman pala tutol si Kapitan Mauricio sa pagkakaibigan nila ng anak nito. Isa-isang tinignan ni Leroy ang mga medalya na nakasabit sa leeg ni Tomas. Wow! Congrats, Tomas ha! Ang galing mo talaga! May best in English at math ka pa ha! Tapos, most babe! Ikaw na talaga! Idol na kita, Tomas! Mamaya mo na nga ako bulayin. Sumama ka na sa akin para makakain ka na ng mga handa ko. Ay, oo nga pala. Pero, nagsasaing na kasi ako eh. Paano kaya to? Bukas mo na lang kainin yan. Hindi naman siguro yan mapapanis eh. Malamig naman dito sa gubat eh. Saka, mag-uwi ka na rin ng maraming pagkain. Para may ulam ka kapag kinain mo na yung kanin. O sige, sige. Tara na. Medyo gutom na nga rin ako eh.
Inakbayan siya ni Tomas at magkasabay na silang naglakad palabas ng gubat. Pagdating ni Leroy sa bahay ni Tomas ay medyo nahiya siyang pumasok dahil medyo maraming bisita roon. May ilang guro at kaklase ni Tomas. Meron ding mga kaibigan ni Kapitan Mauricio, pero hindi siya iniwanan ni Tomas at sinamahan pa siya nito sa pagkuha ng pagkain. Sinamantala niya ang pagkakataon at lahat ng handa ay kumuha siya. Naupo siya sa isang sulok ng sala at doon siya kumain habang may panulak siya na malamig na orange juice. Si Tomas naman ay sandaling umalis dahil pinabili ito ng alak ni Kapitan Mauricio. Nagulat si Leroy at muntik pa siyang mabulunan nang makita siya ni Kapitan Mauricio na nakatayo sa harapan niya. Pero hindi na ito gaya nung una silang nagkita na galit. Nang sandaling yon ay nakangiti na ito sa kanya. Leroy, kapag naubos mo na yan ha, kumuha ka na lang doon sa kusina. Marami pang pagkain doon. Huwag kang mahihiya ha. Ha? Sige po, Kapitan. Maraming salamat po. Ang sasarap po ng handa nyo. Salamat at nagustuhan mo. Ako ang nagluto ng lahat ng yan. Umupo si Kapitan Mauricio sa tabi ni Leroy at nailang siya ng kaunti. Leroy, pasensya ka na nga pala sa mga nasabi ko sa'yo nung unang beses na nakita tayo dito sa bahay. Nagulat kasi ako na mayroong ibang tao dito sa bahay at akala ko talaga ay pumasok ka dito nang hindi nagpapaalam. Sinabi rin sa akin ni Tomas na ikaw lang ang kaibigan niya. Inamin na rin niya sa akin na totoong inaaway siya ng mga bata rito sa baryo. Salamat kasi nakikipagkaibigan ka sa anak ko. Naku, wala po yun, Kapitan. Saka, mabait naman po si Tomas eh. Kung tutuusin nga po, ay ako pa po maswerte kahit palaboy po ko, ay nakikipagkaibigan po siya sa akin. Saka kung wala kang pagkain, Leroy, pumunta ka lamang dito at bibigyan ka namin. Naku, maraming salamat po, Kapitan. Napakalaking bagay po niyan para sa akin. Matipid na ngumiti si Kapitan Mauricio. Nang dumating na si Tomas, ay umalis na ito sa tabi niya at kinuha ang mga alak na binili ni Tomas. Si Tomas naman ang umupo sa tabi ni Leroy. Leroy, anong sabi ni tatay sa'yo? Nagpasalamat siya sa akin na nakikipagkaibigan daw ako sa'yo. Saka nagsorry rin siya kasi napagalitan niya ako nun. Sabi ko naman sa'yo eh. Ipinaliwanag ko na kasi sa kanya na wala akong natututunang masamang bagay sa'yo. Saka isinumbong ko na rin yung mga nangaaway na mga bata sa akin dito sa baryo. Mabuti naman. Sana maaksyonan niyo ni Kapitan kasi mali na inaaway ka nila nang dahil sa napakababaw na dahilan. Sos, wala na akong pakialam. Kahit hindi na sila kausapin ni tatay. Wala naman akong balak na makipagkaibigan sa iba eh. Teka, diyan ka lang ha. Kukuha rin ako ng pagkain ko para masabayan kita. Tumango si Leroy at nagtungo na si Tomas sa kusina. Habang hinihintay niya si Tomas na bumalik, ay hindi niya napigilang mapangiti. Napakasaya niya ng mga sandaling yon, sapagkat simula nang maging palaboy siya, ay yun ang unang beses na nakaramdam siya ng ganung pagtanggap, maliban sa pagtanggap na ginawa sa kanya ni Tomas. Kaya naman, nangako si Leroy sa sarili na gagawin niya ang lahat para maipakita kay Kapitan Mauricio na hindi nagkamali si Tomas sa pagpili sa kanya na maging kaibigan nito. Simula noon ay naging maganda na ang pakikitungo ni Kapitan Mauricio kay Leroy. Minsan, kapag nagkakasalubong sila sa daan, ay binibigyan siya nito ng pera o hindi naman kaya ay pagkain kapag meron itong dala. Hindi na rin ito nagagalit kapag naglalaro sila ni Tomas sa bahay nito. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Leroy na tinanggap na siya ng isang taong may kapangyarihan sa baryo. Ngunit isang umaga, habang kalaro ni Leroy si Tomas, ay napansin niya na wala itong gana. Hanggang sa mga sumunod na araw ay ganun pa rin si Tomas. Madalas itong nakatulala o hindi kaya ay parang wala sa sarili.
Naisa na itong kausapin ni Leroy tungkol doon, pero naisip niya na baka pagod lang ito o kaya naman ay sadyang wala lang sa mood. Ganun pa man, hindi naalis ni Leroy sa isip niya na baka may hindi sinasabi ang kaibigan niya sa kanya. Mag-isang kumakain si Leroy sa bahay-bahayan niya. Magana siyang kumakain dahil ang ulam niya ay bigay ni Kapitan Mauricio. Menudo yun na napakasarap ng pagkakaluto at napakalambot ng karne. Habang kumakain siya, ay dumating si Tatang Goryo na dala na naman ang sungay ng elepante. Aba, mukhang ang sarap ng pagkain mo ngayon ah. Umupo si Tatang Goryo sa labas ng bahay-bahayan ni Leroy. Kayo pala, Tatang Goryo. Opo, galing po ito kay Kapitan Mauricio. Kain po tayo, Tatang. Sige lang, kumain ka lang dyan. Kakatapos ko lang, Utoy. Dinalaw lang kita rito dahil ilang araw na tayong hindi nagkikita eh. Baka sabihin mo nakalimutan na kita. Kumusta ka? Ano na ang nangyari sa'yo? Ayos lang po ako, Tatang Goryo. Masaya po ako kasi nagkikita na po ulit kami ni Tomas at payag na po ang tatay niya na maging magkaibigan po kami. Aba, mabuti naman kung ganon. Pero bakit parang may bumabagabag yata sa'yo? Biglang natigilan si Leroy. Ang totoo ay hindi niya iniisip ng mga sandaling yon kung bakit tila wala palagi sa sarili ang kaibigan niyang si Tomas. Kaya nagtaka siya kung bakit tila naramdaman yon ni Tatang Goryo. Sandali lang po, Tatang Goryo. Paano niyo po nalaman? Ang galing niyo po naman. Manghuhula po ba talaga kayo? Sa tanda kong ito ay marami na akong karanasan at marami na akong nakilalang iba't ibang tao. Ang mga bata na gaya mo ay madaling mabasa ang emosyon. Ngayon sabihin mo sa akin, ano bang bumabagabag sa'yo, Leroy? Si Tomas po kasi, Tatang Goryo, yung kaibigan ko. Napapansin ko po kasi na parang palagi po siyang wala sa sarili nitong mga nakaraang araw. Parang meron po siyang problema na hindi niya po sinasabi sa akin. Nahihiya ka bang kausapin siya tungkol sa bagay na yan? Ganun na nga po, Tatang Goryo. Tama po kayo. Hayaan mo lang muna siya. Sabi mo nga ay magkaibigan kayo, hindi ba? Siguro kapag handa na siya, ay siya na mismo ang kusang magsasabi sa'yo kung ano ba talaga ang kanyang problema. Kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ni Leroy sa sinabing yon ni Tatang Goryo. Napagtanto niya na kung meron nga talagang problema si Tomas, ay ito mismo ang magsasabi sa kanya dahil siya lang ang nag-iisa nitong kaibigan. Pagsapit ng gabi, ay inayos na ni Leroy ang higaan niya. Lahat ng gamit na meron siya ay mula pa sa dati nilang bahay. Inilatag niya sa loob ng bahay-bahayan niya ang banig. Inilagay niya ang unan. Humiga na siya at ibinalot na niya ang sarili sa kumot. Patagilid siyang humiga at saka siya humikit. Tuwing matutulog na siya sa gabi ay hindi niya naiiwasang malungkot sapagkat palagi niyang naaalala nung panahon na buhay pa ang mga magulang niya. Palagi siyang natutulog na pinapagitnaan ng kanyang nanay at tatay. Pero simula nang mawala ang mga ito, wala na siyang pagpipilian kundi ang palaging matulog ng mag-isa. Ngunit biglang nagbukas ang mga mata ni Leroy nang makarinig siya ng kaluskos sa kung saan. Napabalikwat siya ng bangon nang may umangil na parang isang mabangis na hayop. Pilit niyang inaaninag ang madilim na kapaligiran. Sa tagal niya sa gubat na yon ay noon lang siya nakarinig ng ganong uri ng pag-angil. Sinong nandyan? May tao ba dyan? Sinong nandyan? Nagulat siya nang isang nakakatakot na nilalang ang dahan-dahang lumitaw mula sa mas madilim na parte ng gubat. Payat ang katawan nito na nababalutan ng makapal na balahibo. Mahaba ang mga kuko ng nilalang at may matutulis na mga pangil. Ang mga mata nito ay pulang-pula at tila gutom na gutom ito habang nakatingin sa kanya.
Doon napagtanto ni Leroy na isang aswang ang naturang nilalang. Ngunit sa halip na matakot, ay galit ang naramdaman ni Leroy pagkakita sa aswang. Bumalik sa alaala niya ang pagpatay ng mga aswang sa kanyang mga magulang. Walang pag-aalinlangan na dinampot niya ang kutsilyong palagi niyang itinatago sa ilalim ng kanyang unan at sumugod siya sa aswang. Ngunit mabilis ang aswang at naiwasan nito ang pag-unday niya ng saksak dito. Hinawakan ng aswang ang braso ni Leroy at naagaw nito ang kutsilyo. Itinapon nito yun sa malayo. Sinunggaban siya ng aswang at natumba siya sa malamig na lupa. Hinawakan ng aswang ang mga kamay niya habang nasa ibabaw niya ito. Nanginig ang katawan ni Leroy nang maisip niya na baka yun na ang katapusan niya. Kahit naman mahirap ang buhay niya, ay hindi pa niya ninais na mamatay. Pero sa pagkakataon na yon, pakiramdam niya ay susunod na siya sa mga magulang niya sa kabilang buhay. Hindi na lang nagsalita si Leroy. Unti-unting lumapit ang malaking mukha ng aswang sa mukha niya. Ngunit nagulantang siya nang mabilis na nagbago ang mukha ng aswang hanggang sa maging si Tatang Goryo na ito. Tumatawang umalis si Tatang Goryo sa ibabaw niya. Inilahad nito ang isang kamay para tulungan siyang tumayo, pero umupo siya sa lupa at umatras. Lumayo ka! Lumayo ka sa akin! Aswang ka! Aswang! Hindi ako aswang, Leroy. Maniwala ka. Anong hindi aswang? Kitang-kita ko! Ikaw ang aswang na umatake sa akin! Kung aswang ako, ay dapat patay ka na ngayon at kinain ko na ang lamang loob mo. Sinubukan lang kita, Leroy. Gusto ko makita kung may potensyal ka bang makipaglaban sa mga kampon ng kadiliman. Hindi pa rin nakumbinsi si Leroy sa sinabing yon ng matandang lalaki. Kahit bata pa siya, ay hindi siya kagad naniniwala sa sinasabi nito dahil nakita mismo ng mga mata niya na isa itong aswang. Ay, nako! Bakit ba kasi ganung paraan pang naisip ko para subukan ka? Leroy, panahon na siguro para sabihin ko sa iyo kung sino o ano talaga ako. Leroy, ako ay isang ermitanyo na may kapangyarihan na ibinigay sa akin doon ng isang diwata. May kakayahan akong magbago ng anyo na parang ganito. Labis na nagimbal si Leroy nang magpabago-bago ng anyo si Tatang Goryo. Naging isang binata ito, sunod ay matandang babae. Muli itong naging aswang at sa huli ay bumalik na ito sa totoo nitong anyo bilang isang matandang lalaki. Hindi siya makapaniwala na may tao na kaya yung gawin. O ano? Ay, naniniwala ka na ba na hindi ako aswang? Medyo naniniwala na po. Pero bakit niyo po ako inatake? Akala ko po ipapatayin niyo na po ako eh. Gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, gusto kitang subukin kung kaya mo bang makipaglaban. At nakita ko na handa ka, Leroy. Ano ang nag-udyok sa iyo na lumaban imbis na tumakbo o matakot? Sandaling natahimik si Leroy dahil ang totoo ay hindi pa niya kayang ikwento sa iba ang mapait na bahagi na yon ng nakaraan niya. Pakiramdam niya kasi kapag sinabi niya yon sa iba ay mabubuksan muli ang sugat sa kanyang puso. Pero naisip niya na sa pagkakataon na yon ay mas mabuting sabihin niya yon kay Tatang Goryo upang malaman nito ang sagot sa tanong nito. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Leroy. Tumayo na siya at diretsong tumingin kay Tatang Goryo. Ang totoo po kasi niyan, Tatang Goryo. Pinatay po kasi ng mga aswang ang nanay at tatay ko. Kaya po ako naging palaboy ay dahil po sa pangyayaring yun. Kaya po nung makita ko po kayo kanina na nasaan yung aswang, hindi po ako natakot. Galit po ang naramdaman ko. Kasi nang dahil po sa mga aswang, ay nawalan po ako ng mga magulang sa murang edad. Ngayon ay naiintindihan ko na.
Hindi lang pala tapang ang ipinakita mo kanina, kundi may kasama ring galit. Nauunawaan ko ang nararamdaman mo, Leroy. Hindi masamang magalit dahil tao ka. Ngunit tandaan mo na hindi rin magandang magpalamon ka sa galit. Masakit, pero pagtanggap ang kailangan natin sa tuwing may mga bagay na nangyayari na hindi ayon sa ating kagustuhan. Ang dami niyo naman pong sinasabi, Tatang. Pero hindi niyo pa rin po sinasagot ng tanong ko. Bakit po ba kayo nagpanggap na aswang at inatake ako? Bakit niyo po ako kailangan subukin? Dahil nakita ko sa aking pangitain na may paparating na dilubyo sa inyong baryo. Isang dilubyo kung saan isang malaking pagsalakay ng mga aswang ang mangyayari. Naririto lamang sa baryo nyo ang kanilang pinuno at isang utos lang niya ay mangyayari na ang bagay na yon. Nakita ko ang pagdanak ng dugo at ang mga nakahanay na mga bangkay ng mga tao. Kung hindi mapipigilan ng pinuno ng mga aswang na naririto, ay malaki ang posibilidad na mangyari ang pangitain na yon. Tumaas ang mga balahibo ni Leroy sa kanyang katawan sa sinabi ni Tatang Goryo. Naiisip pa lang niya na maraming aswang ang aatake sa baryo nila ay may kilabot na siyang naramdaman. Tatang Goryo, sigurado po ba kayo na magkakatotoo po ang pangitain niyong yan? Sigurado ko. Wala pa sa pangitain ko ang hindi nagkakaroon ng katuparan. Maliban na lang kung ito ay mapipigilan. Kung ganun po, Tatang Goryo, ano pong paraan para po mapigilan na mangyari yun? Walang ibang paraan kundi patayin ang pinuno ng mga aswang na nagtatago dito sa inyong baryo. Nararamdaman ko nandito siya at nakikisalamuha bilang isang tao. Wala nga lang akong kakayahan na tukuyin kung sino siya. Pero matutulungan kita sa isang bagay, Leroy. Yun ay ang bigyan ka ng isang mabisang sandata kung sakaling makakaharap mo ang pinuno ng mga aswang. Ano po? Sandali lang po, Tatang. Anong sinasabi niyo po na ako po ang haharap sa pinuno ng mga aswang? Tama ka. Ikaw ang pinili ko, Leroy. Nakita ko ang tapag sa iyong puso at ang busilak mong pagkatao. Yan ang mga katangian na hinahanap ko para sa isang tao na pagkakalooban ko ng sungay ng elepante. Napatingin si Leroy sa sungay ng elepante na hawak ni Tatang Goryo, ngunit wala roon ang kanyang atensyon. Bakit po ako? Bata pa lang po ako, Tatang eh. Kanina nga po muntik na po akong mapatay. Tapos, ang gusto niyo po makipaglaban pa ako sa pinuno ng mga aswang. Ayoko po, Tatang Goryo. Maghanap na lang po kayo ng iba na mas karapat dapat po kaysa sa akin. Hindi lang ako ang pumili sa iyo, kundi maging ang sungay ng elepante. Kailanman ay hindi ito nagkakabali ng taong hahayaan itong gamitin ito. At wala sa edad o kasarian ang pagiging tagapagtanggol. Nasa laman yan ng puso at malinis na hangarin. Maniwala ka sa akin, Leroy. Ikaw ang makakapigil na mangyari ang dilubyong nagbabadyang mangyari sa inyong baryo. Iniabot ni Tatang Goryo sa kanya ang sungay ng elepante, ngunit hindi niya yon tinanggap. Pero Tatang Goryo, kung papayag po ako, paano ko naman po magagamit ang sungay ng elepante sa pakikipaglaban? Ito ay hindi nagmula sa isang normal na elepante lamang. Ito ay sungay ng elepante na alaga ng isang makapangyarihang diwata. Bukod sa kapangyarihan na magbago ng anyo, ay ipinagkaloob din niya ito sa akin upang ibigay sa mga taong karapat-dapat. Hindi ikaw ang unang gagamit nito, Leroy. Marami na akong pinagkalooban ng sungay na elepante na ito at lahat sila ay nagtagumpay sa kanilang misyon. Kaya kung ayaw mong bumagsak ang baryo nyo at pagharian ito ng mga aswang, ay tatanggapin mo ang sungay ng elepante
at hahanapin at papatayin mo ang pinuno ng mga aswang na nananahan sa inyong baryo. Hindi agad nagsalita si Leroy. Matagal siyang nakatitig sa sungay ng elepante na hawak-hawak ni Tatang Goryo. Tila may boses na nagsasabing kunin niya yon, ngunit nag-aalangan siya sapagkat hindi niya alam kung kaya ba niya ang ganong kabigat na responsibilidad. Ngunit ang katotohanan na may mga aswang nasasalakay sa baryo nila ay isang nakakatakot na bagay. Sa baryong yun siya isinilang at lahat ng alaala ng kanyang mga magulang ay naroon. Makalipas ang ilang sandali, ay isang desisyon na ang nabuo kay Leroy. Tatang Goryo, hindi pa po ako sigurado pero tinatanggap ko na po ang sungay ng elepante. Pero tatang, hindi po ako marunong gumamit ng ganyan sandata. Huwag kang mag-alala. Dahil sa oras na ipinagkaloob ko to sa'yo, ay gagabayan ka nito. Papalakasin nito ang iyong katawan at magiging maliksi ang iyong mga galaw. May basbas din na makapangyarihang diwata ang sandatang ito, kaya babisa itong panlaban sa mga aswang. Ilahad mo mga kamay mo, Leroy. Tumalima si Leroy sa sinabi ng matanda. Matapos niyang ilahad ang mga kamay niya, ay maingat na ipinatong ni Tatang Goryo ang sungay ng elepante doon. Nakaramdam ng kakaibang init si Leroy mula sa sungay ng elepante. Dumaloy ang init na yon ng mabilis papunta sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Bilang unang tagapangalaga ng makapangyarihang sungay ng elepante, ipinagkakaloob ko ang sandatang ito sa iyo, Leroy. Naway gamitin mo ito sa tama at mabuti. Ipagtanggol mo ang mga walang laban. Gabayang kanawa ng ating amang lumikha. Matapos yung sabihin ni Tatang Goryo, ay nawala ang bigat ng sungay ng elepante sa mga kamay ni Leroy. Hinawakan niya ang dulo nun at nagkaroon siya ng pakiramdam na parabang alam na kagad niya kung paano yun gamitin. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Leroy. Simulan mo nang hanapin ang pinuno ng mga aswang at paslangin mo siya gamit ang sandata na iyong hawak. Hangad ko ang iyong tagumpay, bata. Magsasalita pa sana si Leroy, ngunit tumalikod na si Tatang Goryo at naglakad palayo. Wala na siyang nagawa, kundi sundan ito ng tingin hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng kadiliman. Simula ng ipagkaloob ni Tatang Goryo kay Leroy ang mahiwagang sungay ng elepante, ay hindi na muling nagpakita ang matanda sa kanya. Para itong bula na bigla na lamang nawala, na walang iniwang bakas at walang paalam. Ganun pa man, ay buong puso nang tinanggap ni Leroy ang responsibilidad na iniwan ito. Araw-araw siyang pumupunta sa mas malalalim na bahagi ng gubat habang dala ang sungay ng elepante. Sinanay niya ang sarili sa paggamit nun bilang isang sandata. Kasabay ng pagsasanay ni Leroy, ay sinimulan na rin niya ang paghahanap sa pinuno ng mga aswang na nasa kanilang baryo. Tahimik niyang inoobserbahan ang galaw ng bawat isa at lahat ay iniisip niya na maaaring yun ang hinahanap niya. Kahit bata pa siya, batid niyang ang digmaang yun ay hindi lamang laban ng lakas, kundi ng tiyaga at talas ng pakiramdam. Isang hapon, tahimik na nakaupo si Leroy sa labas ng kanyang bahay-bahayan. Hawak niya ang mahiwagang sungay ng elepante at pinagmamasdan niya yon ng matiim. Alam niya na kailangan na niyang malaman kung sino ang pinuno ng mga aswang na nagkukubli bilang tao sa baryo nila. Kailangan niya yung magawa habang hindi pa nangyayari ang pangitain ni Tatang Goryo. Naisa na ni Leroy na makausap si Tatang Goryo, pero hindi pa rin ito nagpapakita sa kanya. Ramdam niya na nais talaga nitong subukan ang lakas at kakayahan niya, kaya hinahayaan lang siya nito sa mga sandaling yon. Napalingon si Leroy sa kaliwa nang may narinig siyang yabag ng paa. Napatayo siya nang makita niya si Tomas na paparating. Bagsak ang balikat nito at sa kabila ng ngiti nito
ay kita niya ang pagkabahala sa mga mata nito. Sinalubong ni Leroy ang kanyang kaibigan. O Tomas, alam mo bang ang dami ng bunga ng puno ng kaimito na malapit sa ilog? Tara, manguha tayo. Sa ibang araw na lang, Leroy. Tinatamad ako eh. Ganun ba? O kung gusto mo, manghuli tayo ng tutubi o kaya maligo tayo sa ilog. Hindi nagsalita si Tomas. Naglakad ito at umupo sa nakausling ugat ng isang malaking puno. Tumabi naman si Leroy dito at tinignan nito sa muka ang kaibigan. Bakit parang ang lungkot mo? Napapansin ko ilang araw ka ng ganyan ah. May problema ka ba? Kung meron, makikinig ako. Lumingon si Tomas sa kanya. Leroy, umalis ka na rito sa baryo natin. Ano? Bakit naman ako aalis dito, Tomas? Basta, umalis ka na. Magpunta ka sa malayo. Kahit saan, basta malayo rito. Sandali lang, Tomas. Naguguluhan ako sa iyo eh. Ano ba yun? Bakit mo nga ako gustong paalisin? Ano bang nangyayari? Iniwas ni Tomas ang mga mata nito kay Leroy. Hindi na naman ito nagsalita habang si Leroy ay biglang kinabahan sa sinabi ni Tomas. Biglang tumayo si Tomas at humakbang palayo sa kanya. Oh, aalis ka na kagad? Oo, baka tapos na magluto si tatay ng hapunan eh. Leroy, yung sinabi ko pala sa iyo seryoso ko. Umalis ka na rito, Leroy. Ayoko madamay ka dahil kaibigan kita. Ano? Madamay? Saan? Wala nang nakuwang sagot si Leroy sa kaibigang si Tomas. Malalaki ang mga hakbang na naglakad ito palayo sa kanya. Hindi na niya sinubukan pang habulin ang kanyang kaibigan at naiwan siyang nagtataka sa kung ano ang ibig sabihin ni Tomas na ayaw siya nitong madamay. Oras na ng pagtulog ni Leroy, ngunit mailap ang antok sa kanya ng gabing yon. Kahit anong pwesto ang gawin niya sa paghiga, ay hindi niya magawang alisin sa isip niya ang mga sinabi ni Tomas kanina at ang kakaiba nitong ikinilos sa mga nakaraang araw. Nais niya na mabigyan nito ng kasagutan ang mga tanong na gumugulo sa kanya. Hanggang sa sumuko na si Leroy at bumangon na siya. Hindi ako makakatulog hanggang hindi ko nakakausap si Tomas. Kailangan ko siyang puntahan ngayon sa bahay nila. Dala ang sungay ng elepante ay naglakad si Leroy palabas ng gubat. Nagtungo siya sa baryo at ng oras na yon ay sarado na ang karamihan ng mga bahay na nadadaanan niya. Makalipas ang ilang minuto ay nasa harapan na siya ng bahay ni na Tomas. Napansin niya mula sa nakabukas na bintana na bukas pa ang ilaw sa loob, kaya naisip niya nagising pa si Tomas o kaya ay si Kapitan Mauricio. Maraang naglakad si Leroy palapit sa mismong bahay ni na Tomas. Akmang kakatok na sana siya sa pinto nang matigilan siya dahil narinig niya ang boses ni Kapitan Mauricio at Tomas na nag-uusap sa loob ng bahay. Hindi niya alam pero tila may bumubulong sa kanya na pakinggan ang pinag-uusapan ng dalawa. Nagtungo si Leroy sa tabi ng nakabukas na bintana. Yumuko siya upang hindi siya makita ng mga taong nasa loob at doon ay mas malinaw niyang narinig ang usapan ni na Tomas at Kapitan Mauricio. Kailangan niyo po ba talagang gawin to, Tay? Hindi po ba? Mahal na mahal po kayo ng mga tao rito. Dahil simula nang kayo ang naging kapitan dito, ay naging maayos na po ang baryo natin. Ginawa ko yon para makuha ko ang loob nila, Tomas. At huwag mo na akong pipigilan pa sa gagawin ko. Kailangan sumalakay ang mga aswang sa baryong ito upang maging pugad ito ng ating lahi. At bilang ako ang pinuno ng mga aswang, ay kailangan kong gawin ang tungkulin na yon para sa ating mga kauri. Pero Tay, kung sasalakay po dito mga aswang, marami po mamamatay. Yun ang nararapat, Tomas. Pero hindi lahat ay papatayin ko dahil ang iba ay gagawin kong alipin. Gusto kong maging mas mataas ang lahi natin sa mga tao. Sisimulan ko yon sa baryong ito. Kaya tigilan mo na ako
sa kakapilit na huwag ituloy ang aking nais na mangyari. Natigilan si Leroy sa kanyang mga narinig. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng malamig na tubig nang malaman niya mismo sa bibig ni Kapitan Mauricio na ito ang pinuno ng mga aswang na tinutukoy ni Tatang Goryo. Napagtanto niya na kaya siya nahihirapan na malaman kung sino ang pinuno ng mga aswang ay dahil hindi niya inisip na si Kapitan Mauricio yon, dahil tatay ito ng matalik niyang kaibigan. Doon niya napagtanto na kaya wala si Tomas sa sarili nito nung mga nakaraang araw ay dahil nalaman nito ang plano ni Kapitan Mauricio. Kaya siya nito nais umalis ay dahil nais siya nitong iligtas. Base sa narinig niya ay tutol si Tomas sa plano ng kanyang ama. Sa pagsapit ng kabilugan ng buwan, ay mangyayari na ang pagsalakay ng mga aswang, Tomas. Nais kong manood ka sa gagawin ko at ng ating mga kauri. Kailangan mong makita kung paano kami pumatay ng mga tao. Dahil kapag nasa ustong edad ka na, ay sasalinan na kita ng pagiging aswang. Ayoko, tay. Ayoko maging aswang. At huwag mo sabihin na kauri mo ko dahil hindi mo ako kadugo. Akala niyo ba hindi ko alam na hindi mo naman talaga ako totoong anak? Anak ako ng nanay ko sa ibang lalaki. At kanino mo naman narinig ang kasinungalingang yan? Sa nanay ko po bago po siya namatay. Sinabi niya sa akin ang lahat. Gusto niyang umalis ako sa poder mo. Pero bata pa ako noon. At hindi ko pa kayang mabuhay ng mag-isa. Kaya hindi ako papayag na isalin mo sa akin ang pagiging aswang mo dahil hindi mo ako anak. Nang sandaling yon, ay hindi na nakatiis na sumilip ni Leroy sa bintana. Nanlaki ang mga mata niya nang biglang sinampal ni Kapitan Mauricio si Tomas. Sa lakas ng sampal ay natumba si Tomas at pumutok ang labi. Wala kang utang na loob. Magpasalamat ka. At pinalaki kita at binuhay kita kahit anak ka ng nanay mo sa pagkakasala. Kaya bilang kabayaran sa pagtataksil ng ina mo, ay wala kang magagawa kundi tanggapin na darating ang panahon na magiging kagaya rin kita. Mabilis na yumuko si Leroy nang mapansin niyang mapapatingin si Kapitan Mauricio sa bintana. Napapitlag siya nang biglang sumarado ng malakas ang bintana. Hindi na rin siya nagtagal doon dahil baka mahuli pa siya ng kapitan. Tahimik siyang naglakad papalayo, dala ang mga revelasyon na parang bombang sumabog sa kanyang harapan. Nang makarating si Leroy sa bahay-bahayan niya sa gubat, ay pabalik-balik siyang naglalakad sa iisang direksyon. Hindi siya mapakali. Hanggang sa sandaling yon, ay pilit pa rin pinoproseso ng utak niya ang lahat ng kanyang natuklasan. Si Kapitan Mauricio ang pinuno ng mga aswang at hindi niya tunay na anak si Tomas. Kung ganun, kailangan kong iligtas si Tomas kay Kapitan. Kung ayaw ni Tomas na maging aswang, ay mas lalo kung dapat na mapatay si Kapitan. Dahil doon ay mas lalong tumibay ang determinasyon ni Leroy. Hindi na lang yun laban para sa mga tao sa baryo nila, kundi laban na rin yun para sa buhay ng kanyang nag-iisang kaibigan na si Tomas. Kinabukasan ay nagtungo si Leroy sa bahay ni Tomas. Lakas loob siyang kumatok sa pinto ng bahay na yon dahil nais niyang makausap ang kanyang kaibigan. Gusto niyang malaman ito na handa siyang tulungan ito kung gusto nitong tumakas o lumayo kay Kapitan. Alam niya na sa pagkakataon na yon ay higit siyang kailangan ni Tomas. Ngunit nakailang katok na si Leroy ay wala pa rin nagbubukas ng pinto. Napatitig siya sa seradura at nang ikutin niya yon ay nalaman niya na hindi yon nakakandado. Binuksan niya ang pinto at tuluyan na siyang pumasok. Nang pagsilip niya ay wala siyang nakitang tao. Tomas? Tomas, nandito ka ba? Ako to, si Leroy. Tahimik ang buong bahay at walang nakuwang sagot si Leroy hanggang sa napatingin siya sa isang pinto na nakasarado. Lalapit na sana siya roon nang bigla niyang narinig ang maotoridad na boses ni Kapitan Mauricio. Anong ginagawa mo rito, Leroy? At sino nagbigay sa'yo ng permiso na pumasok ka dito?
Ay, sorry po Kapitan. Pero kumakatok po kasi ako kanina eh. Kaya alam po wala po nagbubukas ng pinto. Hindi po kasi nakalak yung pinto kaya pumasok na po ako. Hindi ka ba tinuruan ng mga magulang mo na kahit hindi nakakandado ang pinto ng bahay ng ibang tao, ay wala ka pa rin karapatan na pumasok dito nang hindi nagsasabi? Sa bagay, wala ka na nga palang mga magulang, kaya hindi na nakapagtataka. Labis ang gulat ni Leroy sa paraan ng pakikipag-usap ni Kapitan Mauricio sa kanya. Samantalang dati ay napakabait na nito sa kanya. Gusto niya itong sagutin ng pabalang pero nanaig pa rin sa kanya ang pagiging kalmado. Pasensya na po talaga Kapitan. Hinahanap ko lang po kasi si Tomas. Kasi maglalaro po kami. Wala dito si Tomas. Nasaan po siya Kapitan? Wala dito sa bahay si Tomas at wala rin siya dito sa baryo. Nasa Maynila siya ngayon. Nagbabakasyon siya sa tita niya at bago pa magpasukan siya babalik. Hindi po niya sinabi sa akin na aalis siya dito sa baryo ah. Bakit? Dapat ba isabihin lahat ni Tomas sa'yo? Umalis ka na nga at huwag ka nang babalik dito. Lalo na't wala naman dito si Tomas. Hindi na nagsalita si Leroy dahil baka madulas pa siya na alam na niya ang lihim nito. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay ni Kapitan Mauricio upang bumalik na sa gubat. Alam ko nagsisinungaling lang si Kapitan Mauricio. Sigurado ko na hindi nagpunta sa Maynila si Tomas. Nandoon lang siya sa bahay nila. Kailangan ko mag-isip ng paraan para mailigtas si Tomas at tapusin si Kapitan bago ang kabilugan ng buwan. Nang makarating siya sa gubat, ay agad niyang kinuha ang sungay ng elepante at muli siyang nagsanay. Kailangan niyang maging handa upang sa oras na magharap sila ni Kapitan Mauricio ay masiguro niya na siya ang mananalo. Inagabihan ay agad na sinimulan ni Leroy ang hakbang upang mailigtas niya si Tomas. Nagtungo siya sa labas ng bahay ni Kapitan Mauricio upang magbanman. Dala niya ang sungay ng elepante para kung sakaling may hindi inaasahang pangyayari ay handa siya. Matyaga siyang naghintay ng senyales na maaaring naroon pa rin sa bahay na yon si Tomas. Pero halos isang oras na ang lumipas ay wala pa rin siyang nakita. Sarado ang bintana at pinto ng bahay at patay na ang ilaw sa loob ng bahay. Naisipan ni Leroy na mas lumapit pa sa bahay. Maingat ang mga hakbang niya at siniguro niyang walang makakakita o makakarinig sa kanya. Lumapit siya sa pinto. Idinikit niya roon ang tenga niya at umasa siyang may maririnig siyang kahit na ano. Laking gulat ni Leroy nang biglang bumukas ang pinto at bumungad sa harapan niya si Kapitan Mauricio. Nanlilisik ang mga mata nito. Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Hindi ba sabi ko sa'yo ay huwag ka nang babalik dito? Sa gulat ni Leroy ay tila umurong ang dila niya. Nag-isip siya ng palusot na papaniwalaan ni Kapitan Mauricio. Hindi nito maaaring malaman na nandoon siya para magmanman at alamin kung nasa bahay pa rin ba si Tomas. Ano batang palaboy? Bakit hindi ka makapagsalita? Ano po kasi, nagugutom po ako. Kagabi pa po ang huling kain ko eh. Wala po kasi akong nakalakal kanina, kaya wala po akong pambili ng pagkain. Nandito po ako para sana humingi po ng makakain. Matiim siyang tinignan ni Kapitan Mauricio. Kulang na lang ay kumawala ang puso ni Leroy sa kanyang dibdib sa labis na kaba. Panay ang dasal niya na sana ay wag magduda ang kapitan sa kanya dahil kapag nalaman nito ang totoong dahilan kung bakit siya naroon ay siguradong mapapahamak siya. Halika, pumasok ka at kumain sa kusina. Talaga po, maraming salamat po Kapitan. Ang bait niyo po talaga. Hindi na nagsalita si Kapitan Mauricio. Tumalikod na ito at naglakad patungo sa kusina. Pumasok na si Leroy sa bahay at pasimple niyang iginala ang paningin sa paligid. Mabilis niya yung ginawa dahil baka mapansin siya ng kapitan. Pagdating niya sa kusina ay umupo na siya. Binigyan siya ni Kapitan Mauricio ng kanin at pritong tilapia.
Pagkatapos mong kumain ay umalis ka na. At ang gusto ko, ito na ang huling beses na pupunta ka rito. Tapos na ang pagtulong namin sa iyo ni Tomas. Masyado ka nang umaabuso at ultimo 10 oras ng gabi ay nagpupunta ka rito para makikain. Nako, sorry po talaga, Kapitan Mauricio. Hindi po kasi ako makatulog dahil po sa gutom eh. Pero, kailan po ba ang balik ni Tomas? Nakakamiss po kasi siya. Wala na po kasi ako makalaro eh. Babalik siya rito bago magsimula ang klase. Sige na, bilisan mo na ang pagkain dyan at hugasan mo yung pinagkainan mo pagkatapos. Nakangiting tumango si Leroy at sinimulan niya ng kumain, habang si Kapitan Mauricio naman ay pumasok sa isang kwarto. 2 ang kwarto ron at alam niya na ang isang pinto ay ang silid ng kanyang kaibigan. Habang kumakain ay nakatitig sa pintong yun si Leroy at tila nais niyang tumayo at pasukin ang naturang silid. Yun nga lang ay pinapangunahan siya ng takot na mahuli siya ni Kapitan Mauricio. Iba na rin ang pakiramdam ni Leroy habang nasa loob siya ng bahay ni Kapitan Mauricio at hindi na yun kagaya ng dati na kampante siya. Simula nang malaman niya na ang kapitan ang pinuno ng mga aswang na hinahanap niya, pakiramdam niya anumang sandali ay may hindi magandang mangyayari. Kaya kasabay ng pagmamatsyag niya ay alerto siya at nakapatong sa hita niya ang sungay ng elepante. Humalik si Leroy sa gubat na bigong malaman kung nasa bahay pa ni Kapitan Mauricio si Tomas. Hindi niya maiwasang isipin na baka nasa panganib ito o may nangyayari na ritong hindi maganda. Kaya nang makarating siya sa kanyang bahay-bahayan ay agad siyang nagdasal na bigyan ng Diyos ng proteksyon si Tomas. Matapos magdasal ay naupo lang siya sa nakausling ugat habang nakatingin sa kawalan. Hanggang sa sandaling yon ay hindi pa rin siya makapaniwala na isang napakabigat na responsibilidad ang nakaatang sa kanyang balikat. Bakit kasi hindi pa nagpapakita si Tatang Goryo sa akin hanggang ngayon? Kung kailan kailangan ko siya, saka naman siya biglang nawala. Parang pinagtitripan niya ako ah. Tatang Goryo, nasan ka na ba? Matapos yung sabihin ni Leroy ay nagulat siya at napatayo nang makita si Tatang Goryo na lumabas mula sa dilim. Maaliwalas ang ngiti nito habang naglalakad palapit sa kanya. Tatang Goryo, mabuti naman at nagpakita ka na sa wakas. Ano nangyari sa inyo? Bakit po simula nang ipinagkaloob niyo po sa akin ang sungay ng elepante ay hindi na po kayo nagpakita sa akin? Hindi mo naman ako tinatawag eh. Kaya hindi ako nagpapakita sa'yo. Akala ko kaya mo na. O tingnan mo ngayon, isang tawag mo lang sa akin ay nandito na ako. Dapat po yung sinabi niyo kagad sa akin yan. Mag-isa lang tuloy akong nagsanay sa paggamit ng sungay ng elepante. Pambira naman kayo oh. Pero kahit mag-isa ka, ay nakita ko naman na kaya-kaya mo. Matalino ka, Leroy. Palagi ako nakabasid sa'yo. Kaya alam ko ang lahat. At alam ko na natuklasan mo na rin kung sino ang pinuno ng mga aswang. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Leroy ng mga sandaling yon. Hindi ko alam, Tatang. Pero kahit may mahiwagang sandata na ako, ay parang pakiramdam ko, hindi pa rin ako mananalo kay Kapitan Mauricio. Natatakot pa rin po akong harapin siya. Kapag ganyan ang iniisip mo, ay talo ka na kagad kahit hindi pa nagsisimula ang laban. Ang sandata na gaya ng sungay ng elepante ay isa lang kasangkapan, pero ang tunay na magpapanalo sa iyo ay ang sarili mong kakayahan at ang tapang sa iyong puso. Pero siya po ang leader ng mga aswang eh. Paniguradong mas malakas siya kumpara sa ibang aswang. At ako, isa lang po akong palaboy na walang alam sa pakikipaglaban. Kaya nga po hanggang ngayon eh, hindi pa rin po ako makapaniwala sa sinabi niyo na ako ang karapat dapat na maging tagapagtanggol ng baryong to. Leroy, alam kong bata ka pa, pero kailangan mong maintindihan
na ikaw dapat ang kauna-unahang maniniwala sa sarili mo. Kailangan mong subukan ng isang bagay bago mo malaman kung kaya mo ba to o hindi. Maniwala ka. Mananalo ka sa laban na ito kung magtitiwala ka lang sa sarili mo. Tumango si Leroy. Kahit paano ay nakatulong sa kanya ang mga sinabi ni Tatang Goryo. Napayuko siya at pinag-isipan niya ang susunod niyang gagawin. Sa pag-angat ng mukha niya ay wala na si Tatang Goryo sa kanyang harapan. Kinabukasan ng umaga, pagkagising ni Leroy ay may kakaibang tapang siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay dahil yon sa mga sinabi ni Tatang Goryo nang magkausap sila nung nakaraang gabi. Agad niyang kinuha ang sungay ng elepante at kahit hindi pa kumakain ay nagsanay na siya sa paggamit nun. Isang puno ang inisip niya na kunwaring aswang. Inatake niya yon gamit ang sungay ng elepante. Hinampas niya yon gamit ang mas matabang dulo ng sungay, habang ang matulis na dulo naman ay bilang panaksak. Humihingal si Leroy makalipas ang halos 1 oras ng pagsasanay. Mas buo na ang loob niya ng oras na yun at sinabi niya sa sarili niya na kailangan niya nang gawin ang dapat ay dati pa niyang ginawa. Kung hindi kagad siya kikilos ay mangyayari ang pangitain ni Tatang Goryo, at kapag nangyari yun ay baka mas mahirapan siyang ipagtanggol ang mga tao sa baryo dahil mas marami na siyang kakalabaning mga aswang. Matapos magsanay ng konting oras, ay nagtungo muli si Leroy sa bahay ni Kapitan Mauricio. Nagmatsyag siya sa hindi kalayuan. Alam niya na sa mga oras na yon ay aalis ang kapitan para magtungo sa barangay hall. Hindi nga nagtagal ay lumabas na si Kapitan Mauricio mula sa bahay at naglakad palayo. Wala nang sinayang na sandali si Leroy. Nang makita niya na malayo na ang kapitan, ay lumapit siya sa bahay nito. Umikot siya sa paligid ng bahay at hinanap niya ang bintana na sa kwarto ni Tomas. Kinatok niya ang bintana ng 3 beses. Tomas? Tomas, nandiyan ka ba? Tomas! Wala siyang nakuwang sagot. Kung nandiyan ka sa loob, ay gumawa ka ng ingay. Katukin mo ng 3 beses tong bintana. Naghintay ng ilang segundo si Leroy. Malakas ang kabog ng dibdib niya habang naghihintay ng pagkatok mula sa loob. Ngunit wala pa rin siyang narinig. Siguro nga'y wala talaga dito si Tomas. Tumalikod na si Leroy, pero nakakaisang hakbang pa lamang siya nang may kumatok ng 3 beses mula sa loob ng bahay ni Kapitan Mauricio. Bumangon ang pag-asa sa puso niya at bumalik siya sa tabi ng bintana. Tomas! Tomas, ikaw ba yan? 3 katok ang sumagot sa kanya. Kailangan mo ba ng tulong, Tomas? Muli ay nakarinig si Leroy ng 3 magkakasunod na pagkatok. Huwag ka mag-alala. Ililigtas kita. Bahagyang lumayo si Leroy sa bintana. Maigpit niyang hinawakan ang sungay ng elepante gamit ang 2 niyang kamay. Itinapat niya ang matulis na dulo nun sa bintana at ubod lakas niya yung isinaksak doon. Agad na nabutas ang bintana. Sunod na ginawa niya ay paulit-ulit niyang hinampas ang mas matabang dulo ng sungay sa bintana. Sa lakas ng pagkakahampas niya ay 3 beses niya lang yun hinampas. Nasira na kagad ang bintana. Pagsilip ni Leroy sa loob ay hindi siya makapaniwala sa kalagayan ni Tomas doon. Nakatali ang mga kamay nito at maging ang mga paa. May piring ang mga mata nito at may busal sa bibig. Kaya pala hindi ito makapagsalita ay dahil doon. Pumasok siya mula sa sinira niyang bintana at una niyang inalis ang piring at busal sa bibig ni Tomas. Iyak ng iyak si Tomas nang makita nito si Leroy. Tulungan mo ako, Leroy. Ayoko na dito. Si tatay, isa siyang aswang. At plano niyang utusan na sumalakay dito sa baryo ang mga alagad niyang aswang. Tulungan mo ako, Leroy. Alam ko, Tomas. Alam ko na yun. Narinig ko ang pag-uusap niyo nung gabi na pumunta ako rito. Kasi kakausapin sana kita para tanungin kung bakit gusto mong umalis ako dito sa baryo.
Alam ko na rin na hindi kanya anak. Pero saka na tayo mag-usap. Kailangan makaalis na tayo dito bago pa bumalik si Kapitan Mauricio. Mabilis na kinalag ni Leroy ang pagkakatali ng mga kamay at paa ni Tomas. Inilalayan niya itong makatayo at makalabas mula sa bintana. Nasilaw si Tomas nang sumalubong dito ang liwanag sa labas. Napagtanto ni Leroy na matagal itong nakapiring dahil hindi ito sanay sa liwanag. Magkahawak ng kamay na patakbong lumayo sina Leroy at Tomas sa bahay ni Kapitan Mauricio. Pagdating nila sa bahay-bahayan ni Leroy sa gubat, ay pinainom muna niya ng tubig si Tomas. Hinayaan niya itong makabawi ng lakas kahit paano. Ano ba nangyari? At itinali ka ni Kapitan Mauricio? Tutol kasi ako sa gusto niyang mangyari, Leroy. Tinakot ko siya. Nasasabihin ko sa mga tao ang sikreto niya, kaya itinali niya ako at ikinulong sa bahay. Ayoko na dito, Leroy. Kapag nakuha ulit ako ni tatay, ay baka tuluyan niya na akong gawing aswang. Umalis na tayo dito. Magpunta tayo sa malayong lugar. Kapag umatake ang mga aswang, ay baka mamatay tayo sa dami nila. Hindi, Tomas. Hindi ako maaaring umalis. May tungkulin ako na kailangan gampanan sa baryo natin. Ikinalulungkot ko. Pero kailangan kong harapin at patayin ng tatay mo para hindi na matuloy ang pagsalakay ng mga aswang dito sa baryo. Wala na akong pakialam kung anong gagawin mo sa kanya. Dahil alam kong hindi niya ako itinuring na anak. Tsaka hindi naman niya talaga ako anak eh. Inalagaan niya lang ako para sa pansarili niyang interes. Pero Leroy, paano mo lalabanan ng isang pinuno ng mga aswang? Hindi sa minamaliit kita, pero baka mamatay ka lang. Wala kang dapat na ipag-alala, Tomas. Dahil may ibinigay na sandata sa akin ng isang ermitanyo, si Tatang Goryo. Ano? Sino naman si Tatang Goryo? Siya yung matandang lalaki na tinulungan ko noon. May kapangyarihan siya. At sabi niya sa akin, ay ako daw ang pipigil sa pagsalakay ng mga aswang dito sa baryo natin. Kinuha ni Leroy ang sungay ng elepante at ipinakita niya yon sa kaibigan niyang si Tomas. Ipinaalam niya rito ang pinagmulan ng makapangyarihang sandata na yon at kung paano niya yon magagamit sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pero Leroy, sigurado ka bang kaya mong talunin si tatay? Kailangan kong subukan, Tomas. Pero ikaw, sigurado ka ba na ayos lang sa'yo na patayin ko siya? Oo, sigurado na ako, Leroy. Kung hindi siya mawawala, ay mas maraming tao ang mamamatay. Sa kagaya ng sinabi ko kanina, ginamit lang naman niya ako para magpatuloy ang lahi niya. Ayoko na magpagamit sa kanya, Leroy. Kaya kung kaya mo siyang tapusin mo na siya. Patayin mo siya. Marahang tumango si Leroy at tinapik niya sa balikat ang kaibigan niyang si Tomas, na hanggang sa sandaling yon ay bakas pa rin ang labis na takot sa muka. Pagsapit ng gabi ay nakaupo si Leroy sa nakausling ugat, habang si Tomas naman ay pinatago niya dahil may hinala sila na pupunta si Kapitan Mauricio roon para hanapin si Tomas. Hawak niya ang sungay ng elepante ng mga sandaling yon at kung kailanganin niya yung gamitin sa tunay na laban ay alam niyang handa na siya. Hindi nga nagkamali si Leroy dahil makalipas lamang ang ilang sandali ay dumating na si Kapitan Mauricio na may dalang lampara. Tumayo si Leroy at sinalubong niya ang matalim na tingin ng kapitan. Hoy, ikaw na palaboy ka! Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Ikaw ba ang tumulong sa anak ko para makatakas? Hindi ka ba kinikilabutan na tinawag mong anak si Tomas? Walang ama ang itatali at ikukulong ang anak niya. At wala ring ama na gugustuhin na maging halimaw ang anak niya. Oo, Kapitan. Alam kong ikaw ang pinuno ng mga aswang. At sisiguraduhin ko na ngayong gabi ay magwawakas na ang kasamaan mo. Kahanga-hanga ang tapang mo. Pero anong laban ang kagaya mo sa isang tulad ko? Bahagyang napaatras si Leroy nang sa isang kisap mata ay nag-anyong aswang si Kapitan Mauricio. Lumaki ang katawan nito at nadagdagan ang taas nito. Nagmistula itong halimaw na may mapupulang mga mata at mga ngipin na matutulis na kayang pumunit ng laman.
Tutal, mukhang alam mo na rin ang lahat. Ay wala na akong ililihim sa'yo. Bibigyan pa kita ng pagkakataon, Leroy. Sabihin mo kung nasan si Tomas. Kapag sinabi mo sa akin kung nasan siya, ay hahayaan kitang mabuhay. Ikaw ang bibigyan ko ng pagkakataon, Kapitan. Huwag mo nang ituloy ang pag-utos mo sa mga alagad mong aswang na sumalaki dito sa baryo. At kapag ginawa mo yun, ay hahayaan kitang mabuhay. Talagang pinapahaga mo ko. Pero yung tapang mo na yan, ang papatay sa'yo. Mali ka, Kapitan. Nagkakamali ka. Dahil ang tapang na to, ito ang tatapos sa'yo. Sa isang iglap ay umatake ang aswang kay Leroy. Mabilis ito, pero mas mabilis si Leroy. Naiwasan niya ang matatalim nitong kuko. Umatras siya at tumalon papunta sa aswang. Buong puwersa niyang itinarak ang sungay ng elepante sa balikat ng aswang. Malakas na napasigaw ang aswang. Matalim ang mga matang tumingin ito kay Leroy at naramdaman na lamang niya ang pagbaon ng mga kuko nito sa tagiliran niya. Agad na binunot ni Leroy ang sungay ng elepante sa aswang at umatras muna siya ng ilang hakbang. Anong klaseng sandata yan? Sa tingin mo ba ay magagawa mo ko mapatay gamit lang ang sungay ng kung anong hayop? Hindi nagsalita si Leroy. Sinapu niya ang sugat niya sa tagiliran. Ramdam niya ang pag-agos ng dugo mula roon. Pero hindi niya hinayaan na panghinaan siya ng loob. Mas lalo pa niyang naramdaman ang lakas na ibinibigay ng sungay ng elepante sa kanya, na para bang alam nito na kailangan niya yon ng sandaling yon. Mabilis na tumakbo si Leroy papunta sa pinuno ng mga aswang. Iniumang nito ang mga kuko nito, pero nang malapit na siya sa aswang ay pumihit siya sa kanan at pumesto sa likod ng kalaban. Malakas siyang sumigaw at hinawakan niya ng dalawa niyang kamay ang sungay ng elepante. Itinarak niya sa likod ng aswang ang sungay at agad siyang umatras bago pa ito makaganti. Galit naman na humarap ang aswang at ito naman ang umatake. Mabilis itong nakalapit kay Leroy. Sinakal siya nito at ibinalibag sa lupa. Bumagsak si Leroy ng pasadsad at umubos siya at may dugong lumabas sa kanyang bibig. Tumayo si Leroy nang hindi inaalis ang tingin sa aswang. Sa muling pag-atake sa kanya ng pinuno ng mga aswang, ay iniwasan muna niya ang mga kalmot at sunggab nito. Naghintay siya ng tamang pagkakataon upang siya naman ang umatake. Hanggang sa sinubukang kalmutin ng aswang si Leroy, mabilis siyang yumuko at walang pagdadalawang isip na itinarak niya ang sungay ng elepante sa tiyan nito. Lumagpas sa likod ng aswang ang dulo ng sungay at nang hugutin niya yon, ay agad itong bumagsak sa lupa. Tumayo si Leroy sa tabi ng aswang habang sumusuka ito ng dugo. Mula naman sa likod ng isang puno ay lumabas si Tomas. Lumapit ito kay Leroy at tinignan nito ang aswang na tila naghihingalo na. Itinaas ng aswang ang isa nitong kamay habang nakatingin kay Tomas. Anak ko, tulungan mo ko. Huwag mong hayaan na mamatay ako. Pangako, magbabago na ako, anak. Magsimula ulit tayong dalawa. Parang awa mo na, anak. Hindi mo na ako malilinlang. At tigilan mo na rin ang pagtawag sa akin ng anak. Leroy, sige na. Patayin mo na siya. Naramdaman ni Leroy na kahit galit si Tomas kay Kapitan Mauricio, ay hindi pa rin ito kayang makita na papatayin niya ang taong kinilala nitong ama. Tumalikod si Tomas at narinig niya ang pigil nitong paghikbi. Doon na nagdesisyon si Leroy na tuluyang wakasan ang buhay ng aswang na magdadala ng dilubyo sa kanilang baryo. Mahigpit niyang hinawakan ang makapangyarihang sungay ng elepante at walang pag-aalinlangan na itinarak niya yon sa tapat mismo ng puso ng aswang. Napasinghap ang aswang at matapos yun
ay tuluyan na itong nawalan ng buhay. Nilapitan at niyakap ni Leroy ang umiiyak na si Tomas. Tomas, tapos na. Wala na siya. Malaya ka na. At malaya na rin ang baryo natin mula sa banta ng mga aswang. Kumalas si Leroy sa pagkakayakap sa kaibigang si Tomas nang makita niyang palapit sa kanila si Tatang Goryo. Huminto ito sa harapan nilang dalawa. Binabati kita sa tagumpay mo, Leroy. Pinatunayan mong hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Salamat po sa tiwala niyo, Tatang Goryo. Ito na po pala ang sungay ng elepante. Ibinabalik ko na po ito sa inyo dahil tapos na po ang misyon ko sa baryong ito. Umiling si Tatang Goryo at hindi nito kinuha ang sungay ng elepante. Hindi na, Leroy. Sige na. Sa'yo na yan. Ikaw na ang bagong tunay na tagapangalaga ng sandatang yan. Pakaingatan mo yan at huwag mong hahayaan na mapunta yan sa maling kamay. Naniniwala ko na hindi pa ito magiging huli mong pakikipaglaban sa kampon ng kadiliman. Yun na ang huling gabi na nakita ni Leroy si Tatang Goryo. Ilang araw ang lumipas ay may mga empleyado ng isang ahensya ng gobyerno ang tumulong kina Leroy at Tomas na madala sa bahay ampunan sa lungsod. Doon ay natutunan nilang maging masaya muli. Nakahanap sila ng mga bago nilang kaibigan na gaya nila ay mga wala na ring pamilya, ngunit patuloy pa ring lumalaban sa buhay. Uluyan na ring ibinaon ni na Leroy at Tomas sa limot ang nangyari sa kanila sa baryong pinanggalingan nila. Dahil alam nila na yun ang daan para muli silang makapagsimula ng panibagong buhay. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, si Tomas ay naging social worker habang si Leroy naman ay nagtatrabaho sa isang non-profit organization na tumutulong sa mga batang lansangan. Ngunit kahit nagbago na ang takbo ng kanilang mga buhay, isang bahagi ng nakaraan ang pinili ni Leroy na huwag kalimutan, at yun ay ang mahiwagang sungay ng elepante, at patuloy pa rin niyang pinangahawakan ang pangako niya na hindi siya magdadalawang isip na muli yung gamitin kung kinakailangan sa pagharap sa mga kampon ng kadiliman.